Maraming salamat po Sir Tutoy at Ma'am Junalyn ng Tutoy Gotoy Special. Ang programang ito hatid sa inyo ni Sir Amore Tutoy and Ma'am Junalyn Importante of Tutoy's Gotoy Special. Zone 2, Barangay Santo Tomas, Mag-Araw, Camarines Sur. Maraming salamat po Sir Tutoy at Ma'am Junalyn ng Tutoy Gotoy Special. Puro aldaw, oras-oras. Sa paghiro kan Lutero, kada segundo. Sa pag-ikot kan kinaban, nangyayari ang mga bagay na dainyato pinaglalaoman. Mga baretang pinag-uurulayan. Mga detalyes na gusto niyatong maaraman asin malinawan. Dai magpahuri, makiaram, mag-antabay, magdangog sa mas pinakusog, mas pinahiwas na serbisyo publiko. Ini ang bagong DZLW 711 AM Radyo Bicolanja asin DWWL 92.7 Bicol FM. Member KPP. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company or its management. Furthermore, the assumptions, views, opinions, and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Time check, 6:30 p.m. Turismo at kabuhayan, Bicolanja ngayon, ang programang maghahatid ng balita sa turismo at kabuhayan sa buong Bicolanja at maging sa buong bansa. Turismo at kabuhayan, Bicolanja ngayon, mapapakinggan sa 92.7 Bicol FM mula Lunes hanggang Biyernes alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi. Kasama ang buong tropa, Arnold Suave Salcedo, Rick Luzano, Engineer Frank Boy Naval, ang OFW Coalition at John Bonito Velez, producer, advertiser, turismo at kabuhayan. Bicolanja ngayon sa 92.7 Bicol FM. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em say we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Okay. Magandang hapon po. Pilipinas, Asia Pacific. Magandang umaga dyan sa USA, UK, Europe, and Canada. At magandang hapon po dyan sa Middle East. Ito po uli ang inyong lingkod, Engineer Frank Naval, dito po sa OFW at Frankahan live streaming. At ito po ay simulcast dito sa Radyo Bicolanja, ang DZLW 711 kHz AM. Ito po ang turismo at kabuhayan ngayon. Bicolanja ngayon, ang programa po natin ngayon ay Open Forum. Yan. So, dito po yan sa Radyo Bicolanja, DZLW 711 kHz. AM radio po ito, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Tuesday, Thursday, and Friday. Ngayon po ay Tuesday, kaya Open Forum at samot-saring ang topic po natin next. Kulang pala sa next. Ito po ang Open Forum. Tingnan mo. Open Forum, ang online program and empowerment. Mali-mali tayo ngayon. Nationwide for Filipinos and overseas retirees. Retirees pala. And unification movement. Yan po ang in-spelled out natin, ang Open Forum.
Okay, next. Next. Uy, gising. Ito po ang ating weekly schedule. Monday and Wednesday po doon tayo sa Ecofe Radio Studio. No? At ang Tuesday, Thursday, and Friday naman dito po tayo sa Radyo Bicolandia. Next. At ito ang Ecofe. Ito po ang Ecofe Teleradio, ang OF and OFW Empowerment Coalition. So pinagsasama na po natin ngayon ang mga OF, yung pong nasa ibang bansa, doon na nakatira, no? Nandun ang kanilang mga pamilya, at yun namang mga OFW. Yun po yung Overseas Filipino Workers, may mga kontrata po yung sa ibang bansa, eventually babalik sila dito sa Pilipinas. Ayan, pagsasamahin na natin yan dito sa ating Ecofe Teleradio OF and OFW Empowerment Coalition. So kasama po natin, live streaming po natin ngayon, kaya natutunghayan tayo ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Next. Ayan, ang ating Ecofe, ang OF and OFW Empowerment Coalition, ay meron pong 22 partner organizations. Ayan, yan po yung mga logos ng partner organizations nila. Tingnan mo doon. At yan po ang Tripartite Empowerment Program. So, tatlo, tripartite. Ang social, economic, at political empowerment. So, yan pong tatlong yan ang kailangan nating para ma-empowered ang ating sektor. Without one, it will not survive, it will not sustain, at malamang po ay matunaw na naman yung binubuo nating tripartite empowerment program na yan. So, next. Ay, go na. Bago po ang lahat, mga OFs and OFWs, i-like and share nyo muna itong ating programa para man matunghayan ng ating mga kababayan. Yan, so kasama po natin ngayon si Marie Jane Egos. Magandang hapon, magandang gabi. Marie, yan po. At si Emma Bico. And Teresita El San Juan, yan, nandyan na ang mga tropa natin na nakasubaybay na sa atin dito sa ating programa. Next. Yan, at ito po, bago ang lahat ay sponsors muna. Kailangan natin pong ang mga sponsors natin. At kung meron kayong mga kilala na gustong mag-sponsor, welcome na welcome dito sa ating programa. And next, ito na po ang ating mga sponsor, si Honorable Christopher Lizardo, ang mayor ng Minalabak, si Engineer Ruben Oliete, ang kanilang municipal engineer. Ito naman ay Department Head and Manager ng Metro Peso, Naga City, si Mr. Florencio T. Mongoso Jr. At of course, yung ating mga opisyal at magigiting na punong bayan ng Calabanga, Camarines Sur, Honorable Eddie A. Severo, at si Honorable Vice Mayor Victor De Villa, at ang kanilang LGU of course. At yan, nandyan po si Totoys Lugaw, Go 4. Go 2. Pero Go 4 kami ngayon sa Magaraw, Camarines Sur. Next. At meron din po tayong newly opened Queen's Lechon Manok. Sa amoy pa lang ulam na mula balat hanggang laman. Barbecue Licious Queen's Lechon Manok. May promo prices po sila. 230 lamang ang isang buo. At ang kalahati naman ay 120. No? At meron silang order free delivery. Tawag lang po sa Smart 0968-2929-787 at sa Globe naman ay 0905-412-2447. Sino yan? Si Dan Bitito. Nandiyan na si Dan Bitito. At yan, basahin muna natin to. Zone 1, Barangay San Antonio, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur. Near and along
Olpa School. So next. Ayan, yan po ang ating mga bossing, mga kasama natin yan dito, si June Velez, ang manager and publisher dito sa ating programang Bicolandia ngayon. At next. At ang field reporter natin ay si Dan Bitito. Ayan, talagang yan si Dan Bitito ay very alert yan. So, Dan Bitito, pasok! Maray nabanggi Sir Frank and maray nabanggi mang kay John Bilis and buong asin sa tuyo nga pagriba. Nga siguro sa pinabot ni Edmiro sa Camarines Sir Che Bermejo, kayang sinabi na sa aga maurulay ang coordinating referral center sa Kapitolyo Provincial. Ngayon man matender si Mayor Nelson Ligacion na sa hindi nga pinag-imbitaran ang iba pang mga alkalde sa mga tintang personang nag-quarantine. Sa Bana Sibula, bali si Tinta Singuman persona ang nag-quarantine. Sa San Ramon, may 50 pa nga mga personang yang sa loob ng quarantine area. So sa Candaina, naubos sa biyon sa record sa Edmiro, Senterong Hospital o District Hospital. So sa kana, apurado na kasubago nga pagkaga ang sa indang special na meeting ng grupo kaya ni Governor Mix Luigi and El Ruben Gapetan niya raon na mabisita sa Banwa ng Calabanga, Casubago, na sa indang pagbisita na magkataong tabang sa mga kapobrihan sa panahon na ining pandemic crisis sa atong probinsya. Bagas, mga grocery item, asin iba pang financial assistance, asin iba pang mga relief goods na itinawang tabang na ayuda sa mga pobreng ng Banuan, ang Calabanga sa pamayo ni Mayor Eduardo Sibero, ang mga relief assistance na gobyerno, provincial kang Kapitolyo, sa probinsya ng Camarines Sur. Lalo na itong mga nagkasurulaming mga harong sa Calabanga ang tinalawan pa ito na cash assistance na patin pambakal giraray na magamit na may patindo giraray ang sa indang mga residensya sa pagkatuprod kan na sulo na sa indang mga light material narong sa Banwa ng Calabanga sa Camarines Sur. At lang iba pang mabarita sa lado lokal para sa programang W Prangkahan para sa radyong Bicolandia, DSLW, 711 kHz, yan Bitito reporting Marinabanggi. Salamat. Okay, maraming salamat, field reporter Dan Bitito. Yan po ang health center at ang provincial capital ay nagpapatawag ng parang general meeting sa lahat ng mga health officers ng iba't ibang bayan, no, na medyo merong mga COVID cases. Kaya po ito very alarming at nagkaroon na tayo ng declaration ng MECQ dito po sa siyudad or sa city ng Naga, no, dito po sa Naga City. Kaya meron ding ibang mga bayan ang involved dito. Kaya ito ay merong alert na, no? Magkakaroon sila ng meeting. Now, ang kailangan lang naman po siguro dito ay i-observe natin yung general guidelines ng IATF, social distancing at face mask. No, ang kailangan natin. When pagdating po sa mga crowded places, ay kailangan ang social distancing at yun namang public places naman ay kailangan po natin ang face mask. At wag natin kakalimutan yung mga nakikita natin sa Facebook, yung nakikita natin sa mga flyers, yung yung steam inhalation. Yun po ang pinaka-importante kasi nakikita nyo naman dyan sa mga flyers kung paano ma-infect ang isang tao ng COVID virus na to. Through our breath ay pumapasok sa ating lungs. So, ang sinasabi naman po dito sa buong mundo, no, hindi lang ito sa atin, na yung steam ay patay kaagad ang virus. Pero at least mga 5 minutes kang nag-steam inhalation at yung hot water. Yun naman po ang sinasabi nila. So, medyo ang hirap gawin, ang hirap lang gawin, pero napakadaling
proseso, no? Steam inhalation, hot water, hindi pa natin magawa. Kaya nai-infect tayo dahil hindi natin binibigyan ng priority. Meron po tayong nabasa sa article ng doon daw sa China, yung buong bayan doon, hindi lang bayan, yung buong rehiyon yata, ay hindi sila gumagamit ng any medical prescription. When in fact, talaga namang walang gamot pang na-discover dito kasi ito po ay virus. Ang gamot po dito ay vaccine, no? Yung bakuna, hindi medicine. Kaya yun ang sinasabi nila na hindi pumupunta sa mga ospital yung isang community doon. Ang ginagawa lang ay constant hot water. Yun lang iniinom nila, no? At pagkatapos ay yung steam inhalation. Sinasabi pa nga doon 3 times a day. Pero meron naman tayong mga nababasa dyan na twice a day or once a day is more than enough. Pero ang hirap gawin. Yun nga lang, once a day hindi na natin magawa, no? So ingat-ingat lamang po at yun hanggang ngayon ay hindi pa po tayo dinideclare na free COVID. Hindi po yung libreng COVID, kundi ang ibig sabihin noon ay nandito pa ang COVID pandemic na yan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. So next. Yan. So greetings muna tayo. Meron tayong mga ilang greetings. Next. Ito ang sino ba to? Happy birthday sa kasama nating si Alex Parvan. Nalilito po ako kanina dahil ito naman ay greetings lamang. Pero nung makita ko si Bro Rudy Baltimore, no, si Rudy, grinit mo si kasamang Alex Parvan ng happy birthday. So siguro birthday po talaga ni Alex Parpan. Kanina nandito po siya sa istasyon. Happy Birthday, Bro Alex Parpan. Kasamaan po natin yan dito sa Bicol. Yung Bicol, yung istasyon. Next. At ito naman si Joyce Antoinette. Kilala niyo ba to? Si Joyce Antoinette. In short, Tunyang. Happy birthday, Joyce Antoinette from Jenica Batalya. Yan po mga barkada natin. Happy birthday. Siguro yung bunsong kapatid niya to, no? So, next. At ito naman, yan, si Bro Rudy Baltimore. Ang kasunod pala ng Father's Day ay Happy Dog Day. Pero tingnan nyo naman po, 4 na aso ang pinaliliguan niya. Pero tingnan nyo, disiplinado. Sunod-sunod sila sa 4 ding upuan. Happy Dog Day, Bro Rudy Baltimore. Next. At ito po, OFs and OFWs, like and share lamang sa ating programa. Next. At ito, balik tayo sa mga sponsor. Hindi lang po isang beses yan, mga 4 o 5 beses natin na ina-announce yung ating mga sponsor. At importante po kasi yan. Sa lahat po ng gusto mag-sponsor, kontakin lamang po ang inyong lingkod, si Dan Vitito, Mr. John Velez. At ito naman po ay okay, tama-tama lang ating sponsorship. Malapit na pati. Malapit na yung sinasabi nating period. So, next. Next, yan po, si Mayor Christopher Lizardo, Mayor ng Minalabak, ang kanilang municipal engineer na si Engineer Ben Uliete, si Mr. Florencio T. Mongoso Jr., Department Head and Manager ng Metro Quezon Naga City, Mayor Eddie Severo ng Calabanga Camarines Sur, at ang kanilang Vice Mayor na si Honorable Victor De Villa, and yung Totoys, Lugaw, and Go For. Ayan, Go For po kami ngayon. Go For ba tayo ngayon? O Go Kinalas? Ayan, next. Yan, and andito po ang Queen's Lechon Manok with promo prices. 230 lang ang isang buo at 120 yung kalahati, no? So, ayan, mayroon tayong order free delivery sa Smart 0968-2929-787. Sa Globe naman ay 0905-412
2447. Diyan po yan sa Zone 1, Barangay San Antonio, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, near and along Olpa School. Yan, so next. At ito naman po ang si Dan Vitito ang field reporter natin. Kari-report lamang. At wala pa. Next. Tingnan mo dun. At ito po ang ating prangkahan ngayon. Meron prangkahan po ito. Itong programa natin na OFW Prangkahan. Yan. Dito po sa live streaming natin. Baka si Dan Vitito yan. Sinabi ko na nga ba? Iniintay ka namin. I-back mo nga. I-back mo. Brad, pakibak nga si Dan Vitito. Ayan, Dan Vitito. Pasok! Okay, maray na banggi Sir Frank and maray na banggi John and Isembong asin sa tuyong nga pagdiriba. Sa pinabot na barita ni City Mayor Nelson Ligacion, ang siyudad ng Taga, ang mapadapit sa pinag-ulayan kaswapon, ngayon man ang doktor kan City Health Office, pati ang grupo kan Surveillance Unit Team, asin iba pang mga bisita nga nagratender na garaon ang grupo kan medical team, ngayon nagkakapot ka na swabbing test. Pagkatapos kan iba nga parte na pinagtukar o pinag-ulayan, City Mayor Nelson Ligacion, kaya pang inexplikar sa masang lingbulan na Hulyo, tanda ng bumukasan. Tanda ng bumukasan ang bagong modular laboratory ngayon pinag-construir ang Dakula asin Halaba na bagong building. Ngayon makukuha sa Almeida Highway na pinag-finish pa na pag-instalasyonan pa asin iba pang mga kagamitan sa na bagong laboratorio. Sabi ni Mayor Nelson Ligacion, 24 oras na madali na ang lumuwas ang resulta kan swabbing test o swab test or antigen test ang mga persona nga dapuan kan panibagong virus kan Delta virus. Ngayon pa naglayaw ang virus kan UK virus sa COVID-19. Ngayon pa nahali ang contact tracing kan lampanga paro na iba mayong sulot na face mask at intensiyon lalo na sa mga arorayong barangay ang harabo mag-urusar o magsulot na pag pinamana bago masunod sa mga napatupad ka na protocol kan sa itong gobyerno sa buong Pilipinas. And of course, mga tugang, happy listening ng Palangka Essential Philip Dumalasa, nagantabay sa programang OFW Prangkahan. Para sa programang OFW Prangkahan sa Radyong Bicolandia, DCLW, ibinwan ng Gileas Dan Vitito, reporting Marina Banggi. Salamat. Okay, thank you. Maraming salamat, Dan BT1. Bitito pala. Pangalawa na ngayon, di Bitito na. Ha? Kaya ito pong nire-report ni ating field reporter na si Dan Bitito, yung mayor po ng Naga City, si Mayor Nelson Ligacion, ay ina-announce niya na magbubukas na yung bagong modular laboratory test dito sa Naga City along Almeida Highway. No, 24 hours lalabas kaagad ang swab test at yung ibang mga test. Dito po kasi itong Naga City ay nagkataon po na ito ang isang city. Kailangan dumaan ka dito kung papunta ka ng Legazpi, from Legazpi to Manila, Manila to Legazpi, and other places ay dadaan ka sa Naga City. At meron tayong mga checkpoints dyan. Kailangan merong mga swab test, merong mga quarantine and test. At yun po ang very annoying, very disturbing sa mga travelers. Dahil kailangan kang i-swab test kung ano-anong process, and then it will take about mga 3 to 2 days, ganon, yung mga ganon. Pero etong sinasabi niya ay meron na. Bubuksan ngayong July, etong bagong modular laboratory. Kumpleto raw, malaki, no? So, iyan ang mga moves and mga activities ng isang LGU na very laudable, no? Congratulations, and ito po ang isa sa mga magagandang performances ng mga LGUs. So maraming salamat, Mayor, sa inyong paggawa ng paraan
para mapadali itong mga testing na to na dumadaan dito sa ating Naga City. Meron po tayo, kasama na natin ngayon si Alondra de Guzman. Hi po, sir. At good evening sa inyo. Sana matulungan ninyo po kami. Yan. Okay po. Kung ano mang ang maitutulong namin sa inyo ay paki-message na lamang po, no? Kung ano man 'yon, kung ano man yung tulong na 'yon, ha. Pero dalawa lang po 'yon, ha. Tulong kasi. Ha? Pag tatlo di trilong na 'yon. Kung isa lang naman 'yan, one long. Anyway, i-message nyo lang po sa akin kung ano man yung tulong na yan. Dalawa yan sigurado. At baka maibigay po natin sa abot ng ating makakaya. Yan. Next. Ayan. Dito na po. Balik tayo doon sa prangkahan. Ano ba itong prangkahan na ito ngayong araw? Next po. So, yan ang COVID-19 update. Yan. Meron na tayong update. So, next na. Galing kay President Rodrigo Duterte, merong Golden Eagle si President, no? Malapit na rin akong maging Eagle pero hindi Golden. Baka next month po ay ma-ordain na tayo sa Eagle Group. Nandyan si Pading Ote Barameda, ha? Huwag mong kalimutan yung aking ordination, bro. So, next. Yan, ito naman ang ating dapat field reporter ito si Bro Titos Perez pero hindi pa po tayo prepared. Meron siyang post sa Facebook, 31 million ba yan? Lost their jobs during lockdown and not one politician lost a job. Maintriga itong si Bro Titos, no? Or a cent of their pay. Tama naman yun, no? But some still stole full parcels. Hindi na po natin naintindihan kung anong ibig sabihin niya, no? Anyway, ang ibig sabihin dito ni Bro Titos, ang field reporter po natin sa Region 4A ay million, 31 million is too much. Nawala ng trabaho ngayon. Ibig sabihin nito sa buong mundo na siguro ito, no? And not one politician lost a job. So, yun po ang sinasabi ko, that is the power of, yan po ang essence ng political power. No, sila ang may power, no? Hindi po yung KLKL, kili power, hindi po 'yon. Yung mga food supplement ng alay-alay, power, hindi po 'yon. Ang kanila ay tunay na power. Talagang powerful sila because they are controlling the political power of the country. Lahat po ng bansa ay nakasalalayan sa mga politicians. Now, marami pong nagsasabi sa ayaw namin ng politika. Ayaw ko dyan, ayaw namin ma-involve dyan. Pero sila po ang nasa power. Kaya nga, they are enjoying their positions in power. Kasi ayaw natin sa kanila. Karamihan ng tao ayaw natin, no? Ayaw dyan sa mga politicians na yan. However, pagdating ng eleksyon, iboboto mo at ilalagay mo sila sa pwesto. Akala ko ba ayaw nyo? No? Araw-araw sinasabi nyo, uy, ang ganda ng performance ni PRRD. Si PRRD talaga ang the best president. Pag nagsalita po tayo ng PRRD, pag sinabi po natin Tito Soto, pag sinabi po natin yung mga congress na yan, those are politicians. Now, kung ayaw po natin dyan, bakit nyo ina-appreciate yung mga yan? These are political personalities. Kaya wag niyo sasabihin, ayaw ko ng politika, ayaw ko ng bla 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 bla. Hindi po, no, gusto nyo. Ang ayaw nyo, yung mga corrupt politicians. Yan, so clearing out, no. Yan po ang mga prangkahan natin. Prangkahan po kasi ito, walang paligoy-ligoy, diretsaan yan. Next. Sige, okay. Now, ito naman po ang sunod na paprangkahin natin dito po sa ating programang Frangkahan. Frank may kahan. Ito po yung brownout, madalas maging brownout. Siguro maya-maya iba brownout na naman to ng Kasoreko. Naririnig na naman siguro tayo. Biruin niyo po doon sa programa natin ay talagang na timing hindi timing siguro, sinadya nila yun, no? Kasi ito po ay radio station AM. Hanggang po ito sa 4B. Region 4B, may Marupa, at hanggang Visayas naman, Region 6.
No, kaya napapakinig po tayo sa AM pa naman. Ito po kasi dito sa amin, meron tinatawag ditong Casoreco 2. No? Camarines Sur Electric Cooperative 2. Meron pong 1, meron 2, meron 3, meron 4. At yun pong brownout ang medyo nakaka-irita. Meron naman silang announce advisory hindi naman every, pero yung Saturday po yata yun, no? Meron siyang announcement. Pero yung everyday, yung araw-araw natin ay meron pa rin silang mga brownout. So next. No? Ang ibig ko pong sabihin dito, no, nung umalis ako dito sa bayang ito for several years, nag-abroad po kasi ako, kaya nga OFW tayo, ay meron ng brownout. Hanggang ngayon, pagbalik ko, brownout pa rin ang uso sa kanila. No? Next pala. Hindi ko na i-next. Yan. Hindi ko po hindi po natin napapansin yon, pero ang sinasabi nila ay okay lang. Ang una pong sinasabi ng mga kababayan natin, sanay na kami. No? Pangalawa po ay okay lang naman at wala, mga 5 minutes lang naman anya or 10 minutes, okay na. But this time, dapat po alisin na nyo na yan. Palitan na po natin yan, mga sanay na kami, mga ganun lang naman, natural na yan. Hindi po natural yan. At huwag kayong masanay dyan. Dahil po sa ibang bansa, walang brownout. Nasa na tayo ngayon. Kaya ito po, itong Casorecong to, ito ang tawag ko dito ay brownout general manager. Kababayan ko pa yata ito. Nalaman ko yata, taga ron to sa amin. Pero pasensya ka naman, brownout ha, kung ikaw man ang general manager dyan. So, prangkahan po itong section na itong programa natin. So, next. Yan. At meron pala silang board of directors. Ito naman po ang mga brownout board of directors. Ilan po yan, 7 siguro yan. Siyempre meron diyang chairman of the board of brownout. Yan, no? Proud na proud sila, nakangiti pa. Yung mga brownout board of directors ng Casoreco 2. So, next. Yan. At ito pa po ang pinaka hindi katanggap-tanggap, no? Meron silang anunsyo. Kami po ay hihingi na naman sa inyo ng mga miyembro ng Casoreco 2 ng dagdag at pagtaas ng singil. Piso sa bawat kilowatt hour. Piso. Bali, wala po ang piso ngayon dahil coins na lamang yan. Yung 5 pesos nga ay coins na rin. Pero pag sinabi nating kilowatt hour at buong bayan, hindi lang bayan, distrito po ang Casoreco 2. Ang distrito ay ilang milyon ba yan? O, hindi naman siguro. Ang gumagamit dyan, but it is million of kilowatt hours. Malaki po yan. Malaki po ang sinisingil nyo, no? At hindi nyo pa nga naayos ang brownout na halos 2 beses isang araw. Ay hihingi kayo ng piso sa bawat kilowatt hour, no? At ito po ang masasabi ko sa inyo, kayo po ay mga co-pal, MOX. Iyan ang pwede nating itawag sa inyo, ha? Next. At ito po, kung titingnan po natin itong nasa picture na to, yun pong sa kaliwa ay telephone booth. Telephone booth. So, ibig sabihin, nung panahon, ganyan, pinagtsatsagaan namin, nakapila kami dyan sa telephone booth na yan para lang makatawag. Ngayon po ay, ngayon ay cellphone na. Mag-ibang-ibang klase man ng cellphone yan. Ang cellphone nga ni BT1, ni BT2, yung pang dipindot, no? Pero cellphone na rin. Hindi na yung telephone booth. Yung telephone booth po ay may coins. Iniipit mo yung telepono, handset doon sa iyong balikat, tapos naguhulog ka ng coins at binabasa mo yung sasabihin mo, no? Dahil para wag masayang nung panahon. At ito naman pong sa baba, mail. Yung koreo, yung mailman, nagde-deliver ng mga sulat. Ngayon po hindi na, email system na ngayon. Ang ibig pong sabihin, ang gusto kong i-portray dito, ay itong sa kaliwa ay parang
Parang ito po yung kaso kaidto pa. Kaso kaidto. Dito po sa Bicol, ang kaso kaidto ay noong pang panahon. Yan po ang kaso Reko. Mula noon hanggang ngayon, brown out pa rin sila. Hindi sila nagbabago, hindi sila nag-iisip. Hindi sila gumagamit ng any technology to avoid those things na nakakairita. Kasi ngayon po, ang classes ngayon online. Ang klase, no? Yung class, lahat ng university, high school, and elementary online po. At next, kaya kailangan na ngayon, tingnan nyo naman ito. Ang bus noon, nung panahon na nung bata pa ako bago ako umalis dito, yung mga bus tinutulak. Minsan nawawala ng starter. At kung titignan niyo po, yung minsan sira-sira yung mga bus sa kalsada, ano? Ngayon magaganda na ang bus. No? Kung titingnan niyo naman yung mga nasa kanan na yan, may battery operated pa at saka yung mga modern bus na talaga yan. Sinisiguro po nila na hindi sila masisiraan sa daan. Kasi ano po ang punto dito? Services ang ino-offer ninyo. Serbisyo. Serbisyo sa mga tao ang ino-offer nyo. So, wag naman yung mga serbisyo na kagaya ng brownout. Anong klaseng serbisyo yan? Noong panahon brownout na hanggang ngayon meron pa rin. Aba, hindi kayo nag-iisip ng paraan kung paano nyo may improve ang inyong serbisyo. No? Next. Yan. At ito po, darating, Jano. Next na. Malapit na po, ano? Ito ang isusunod natin. Ito ang isusunod po natin, ano? Hindi lang ito para sa inyo, Kasoreko 2. Ito ay para sa lahat ng power services. Kaya yung National Power Corporation or National Power, ano ba yan, ng gobyerno, may dadadagog ako. Ano yan? Pa-estapon mo na yan. Ang National Power Corporation po, itong Kasoreko 2 ay titingnan nyo yung mga spaghetti, pansit, spaghetti, pansit at bihon nasa ibabaw ng mga kabahayan natin. No? Sa ibang bansa po, next. Sa ibang bansa, at eto nga, hindi nga ito ibang bansa, doon po sa Davao City. Ginawa nila ng paraan yan. Wala nang wire sa ibabaw. Burial cable na po yan, no? Sa ilalim na ang mga kuryente, nasa ilalim na ng lupa. At pag pumunta kayo sa ibang bansa, wala na kayong makikitang mga kuryente diyan sa itaas na yan, wala na yung mga poste. May poste po, street lamp. Pero yung mga poste ng kuryente, wala na. Ngayon, sasabihin nyo sa ibang bansa, hindi. Sa Davao. Sa Davao po, wala na ang kuryente sa taas. Now, ano po ang ibig natin sabihin dito? No? Ito po yung aking ina-advocate doon. May nakausap akong taga Pilipinas nung ako ay umuwi na, no? Galing tayo sa abroad. Lahat po ng OFWs makakapagsabi sa inyo na sa ibang bansa wala na pong kuryente sa taas. No? Kuryente naman ang isusunod ko sa inyo. Ngayon brown out lang. No, ano po ang punto natin diyan? Iyan pong mga power lines na 'yon. Nung sinabi sa akin doon ng isang ito naman si engineer, parang imposible naman yung iniisip mo. Ay bakit mo ibabaon ang kuryente? Ang binabaon po ay tubig lamang, tubo ng tubig. Sabi ko hindi. Meron ding binabaon na tubo ang lamang kuryente, yung mga kable. But anyway, mga ilang buwan pa yan po, mga ilang taon pa siguro, pero hindi ko kayo titigilan dyan, ha? Next. Ayan, so next na. Medyo masyado ng roasted itong Kasoreko natin. So ito po ang ating mga sponsor at unahin muna natin ang field reports ni Bitito. Paki-advance ng mga 3 slides yan at para makita natin si Dan Bitito at ibalik na lamang natin. Ha? So Dan Bitito, pasok! Sir Juan ka, marinabanggiman sa Ilis asin na sa tuyong mapagriba, asin sa mga parantabay kang programang OFW Prangkahan,
maugma ining pinagkasararuan kan munisipyo kan Banwa ni Pamplona patin ang pamayo kang municipal disaster risk reduction management office MDRRMO ang pagbugtak ninda na duwang siren alarm clock na bali apat na trumpa pasaparalibot talangkaw na wattage kani ang halayo ang tubrag na lampas pa sa barangay Tambo pati sa mga pagtaraming na barangay ang kusog kan panog ka na bagong ibinugtak na siren alarm clock na iyo ang tanda ka na mga residentes na alas 9 na ng pagtabanggi curfew hours na dapat na nga rumalaog na sa sandang harong anyaon pa sa luwas maging ang mga nagkakarayod na mga motorsiklo pakurutod ng siribot na papuruli sa kanya-kanyang residensya pag nadangog na ay ang sa magkusog na siren kang alarm clock na ibinugtak ang bago binugtak diba sa munisipyo kang Pamplona na siribot ng papuruli kanya-kanya sa hanggang residensya tentirong barangay kang Pamplona pag alas 9:30 pag alas 9:30 o alas 10 yung pagkabanggi ang marikorida na patrol mobile car kang pulis na magpandakop sa mga nagbabalga sa protocol kan Banuan na irinuman sa gilid kan tinampo patun makusog na tanog kan video okay na mag-irinuman na mayong face mask at yan na durukutan na dapat peralon ang social health distancing kana lambang sa Rosenda duman sa Banwa ng Pamplona probinsya ng Camarines Sur. Para sa programa ng W Frank para sa yung Bicolandia di SLW 71 Mangkilit dan Bitito reporting Marina Banggi. Okay, Dan Bitito, maraming salamat sa update. Ayan po si Dan Bitito, ang ating field reporter. At ito, ang nire-report niya kanina ay yung... dahil pa man ko nag-next. Si Dan Bitito pa rin. Ito yung sinasabi natin ay si... Mayor ng Pamplona, no? Meron silang saka yung disaster risk unit nila naglagay ng alarm. Napakalakas na alarm na with trumpets pa. At yan po ay pinatutunog nila ng 9 p.m. Ibig sabihin ay curfew. Announcing to the entire barangays ng bayan ng Pamplona na curfew hour na. So, kailangan magligpit-ligpit na sila at maiwasan na yung mga videoke. Yung mga gatherings na yon, yung mga videoke sounds at yung mga inuman ay tinitigil na nila. At mga 10 p.m. ay magkakaroon na ng yung patrol, no? Magro-ronda na yung mga patrol. So, yan po. Maraming salamat, Dan Bitito. And next slide. Dito na po tayo sa ating tripartite extreme accord and membership campaign. Ito po yung bagong programa natin para sa mga OF and OFWs. Meron po tayong tripartite groups. Next. Yan para mabigyan ng solusyon ang mga problema ng mga OFW, lalo na po yung mga groups. So, what are the common problems of OFW groups? Ang una po dyan ay ang empowerment. So, power ang kulang sa atin. Kanina sinasabi ko, talagang kulang tayo ng power. And yung pangalawa po ay ang OFW membership. Members, napakarami natin. 10 million daw ang OFWs, pero watak-watak tayo. Kaya hindi natin alam kung paano natin magkakaroon ng maraming members. And of course, yung number 3 po ay funds and budget. So, meron tayong fund pero maybe baka hindi sapat ang budget na yon para sa ating mga proyekto. So, next. So, ano po ang naisip nating gawin? No? So, tingnan mo doon.
So, ito ba ay ang OF and OFW? Yan, yung sinabi ko kanina, tripartite extreme accord on membership campaign and orientation for reintegration empowerment. Yun po ang meaning ng Team Core. No, so ito po ay isang programa ng tripartite group, ang ICOFE, ang SOMPC, at ang OFW Coalition Party. Yung tripartite group po na yon represents the social, the economic, and the political empowerment. Nagsama-sama na po sila sa isang proyekto. Ito na po yung Team Core program. So, next. Yan. So, ito pong tripartite groups na to, ay merong tripartite empowerment program. Yun na nga po yung social, economic, at political empowerment. So, ang ICOFE ay nasa social po yan, which is registered sa Securities and Exchange Commission. Ito naman pong economic empowerment ay ang SOMPC, ang lead organization dyan. Registered naman sila sa Cooperative Development Authority. At yung political empowerment ay ang lead naman po doon yung OFW Coalition Party. Meron palang na mali, Overseas Workers Filipinos na naka-register po sila. Hindi. Nag-file po sila ng petition for registration and accreditation sa COMELEC noong April 28. No? Ang deadline po ay April 30. So nakapag-file ang ating OFW Coalition Party na ibig sabihin ay nakahabol doon sa deadline. So, next. At yan, ito pong ICOFE, ang una sa tripartite, ay ang objective nila is to form a cooperative bank, OFW Cooperative Bank, OFW Foundation, para magkaroon ng OFW Regional Clinic. At ang kanilang responsibility dito sa Team Core program na to ay ang ads and promotion. Yung mga live streaming, yung mga broadcastings of winners na yan. And of course, yung recruitment of OFW members. Invitation of OFW members. Dapat invitation. So, next. At ito naman pong SOMPC ay sila naman ay yun din, ganun din. Para magkaroon tayo ng OFW Cooperative Bank, yung kanilang Kaya and Shout, yung pangunahing negosyo, at yung 21 businesses. At sila po ang in charge sa mga computer programming, entries, membership, payments, and database nitong Team Core program nito, including tracking of winners and bounties. And yun naman pong number 3, yung third group, next. Yung third of the tripartite group is the OFWCP, yung Coalition Party. Ganoon din po, OFW Cooperative Bank din ang kanilang objective, at magkaroon ng OFW Regional Chapters. And kasi kailangan po, wala po tayong mga regional chapters ng mga OFWs. At yung Poverty Alleviation Program. Ito po ang isang political institution or group na ang kanilang major objective is poverty alleviation, para mawala po ang kahirapan sa Pilipinas, sa ating bansa. Kaya nga papasok sila sa politika. Ang kanilang responsibilities dito ay monitoring ng mga regional members. Sila po ang in charge sa live raffle draw every region. Kaya bawat region po meron tayong live raffle draw, and of course yung permits sa mga LGUs. Ayan, next. Yan, so ito po ang sinasabi natin, itong program nito ay membership campaign. Para magparami ng member, at pinaliwanag na po natin yan kanina. And of course, yung reintegration. Ang reintegration po kasi ito ang pinaka-problema sa mga OFW. For decades, ilang dekada na po ang dumaan. Ang lahat po ng administrasyon na yan ay walang concrete and specific reintegration program para sa mga OFW. Ang mga OFWs po, 10 years, 20 years, next, 5 years ay wala pong nangyayari. So, ang ibig sabihin, wala silang programa,
bahala ka sa buhay mo. Pagdating mo ay karamihan pagdating ng mga OFWs ay nganga. No, wala. So ito po ang ginawa natin. Next. So ito pong ating membership campaign ay may may kasabang monthly raffle draw. Monthly, ha? One-time fee. Once ka lang magbibigay ng 500 mula July 1st, 2021 hanggang December 2022. So, 1.5 year, that is 18 months. Ha? Merong monthly draw, raffle draw for 18 months at one-time fee lang na 500 ang ibabayan mo. So, next. Yan. So, tapos na po ang ginawa nating home rules, so ground rules nitong membership and raffle draw. Next. At yan po ay ginawa nitong core group ng OFW Team Core Project. Yung core group po na yon ay galing yun doon sa tripartite organizations. 5 from ICOFE, 5 from SOMPC, at 5 naman galing sa OFW Coalition Party. Now, sila po ang gumawa nitong home rules. Excuse me po. Next. Excuse me po. Uli, no? So, yan po ang 3 steps on how to join yung ating membership campaign at saka yung ating raffle draw. Yan po, 3 steps. So, next. Ang first step po is online membership form. No? Mag-apply ka. Kailangan mong mag-submit ng online membership form. Yung link ng sponsor ang kailangan. Isang click lang naman po yan. Fill out and then send to doon sa link ng members. And ang number 2, next. Ang number 2 po is one-time fee of 500, yung sinabi ko kanina. Babayaran mo yon sa PNB account ng SOMPC. Now, ibibigay po sa inyo ang account kung hihingiin nyo from your sponsor. Mag-ingat lamang sa mga scammers at saka sa cloning. Baka masalisihan tayo dyan. Ano? Gagamitin nyo ang Kaya platform at ang GCash. And then, ipadala nyo yung resibo sa inyong sponsor para sigurado tayong malaman nila na nakapagbayad yung members. And ang number 3, next, ay mag-invite ka ng 3 hanggang 5 members. 3 lang is okay na. Ang qualified members po dito sa SOMPC, dito sa cooperative and raffle natin, mga OFs, yung mga nakatira sa ibang bansa, mga OFWs, land-based and sea-based, and active or retired, including members of the family. Yung magulang, asawa, anak, at mga kapatid. Yan ang mga qualified members. I-recruit mo yung 3, no? 3 of them or 5 members above 18 years old for you to qualify up to the 18-month draw. So, kahit nag-member ka na, nag-form, nagbayad ka ng 500, kung wala ka pang nare-recruit na 3 pang members as stated kanina, OFs and OFWs, hindi ka pa qualified sa 18-month draw. No, kailangan makapag-recruit ka. Next. At ito po yung scheme natin, no? Yun yung pinapaliwanag ko kanina. Kailangan meron kang 3 pang members para makasama ka sa 18-month draw. Next. At ito naman yung mga monthly raffle draw qualifiers from July to December. Meron na pong qualifiers. 3 na ang nagka-qualify kasi nag-uumpisa na tayong mag-enroll. Ayan, ang inyong lingkod. Qualifier na po kami sa 18 months draw ni Engineer Frank Naval, ang inyong lingkod, si Engineer Joel Vasquez at si Mr. Jagcor Coronel. 3 pa lamang po ang nagka-qualify. Ibig pong sabihin, nag-enroll na, nagbayad na at naka-recruit na ng 3 members. Ayan, nakahanda na kaming sumabak sa 18 months draw. Next. At yung mga winnings naman, monthly winnings ng draw, next. Tingnan mo dyan.
Ito po, for example, sa December 31, ang members natin ay nasa 5,400 na. Yung nag-register lang nung December. So we are expecting more members kasi napakaganda ng ating membership campaign at mayroong kasamang raffle. Halimbawa, 5,400 yan. Yung 200 po doon sa 500, yun ang prices natin. Doon nakalaan yun sa raffle. So less 30% expenses, 324,000. Ang matitirang net sa ating cash prices ay 756,000. So next page. Kaya kung titingnan po natin, yung raffle price natin na 756,000, more or less, ang pag-compute po ng jackpot price, 80% of that amount is mga 600,000. Hindi lang po isa yan. 6 na winners ang gagawin natin para yung 6 na yon tigwa 100,000 yon each. At yung natitira po doon sa consolation prizes na 156 ay gagawin din po nating 4,000 each. Kaya meron tayong more or less, say for example, 39 winners ng consolation prizes. Next. So marami, no? Masaya. Hindi lang isa. Meron din po tayong gratuity and bounty ng jackpot prize. Yung jackpot prize lang naman. Ano po yung gratuity and bounty na yon? Next. Ang ibig pong sabihin, kung ikaw ang winner, yung nasa baba, winner, no? Yung uplines mo, yung nag-invite sa'yo, up to the 5th degree, ay makakatanggap ng 1%. So, kung nakatama, kung ang winnings mo, jackpot price mo is 100,000, tigwa 1,000 po yung 5 na yun ng mga nag-invite sa'yo. So, masaya sila. Ang gratuity ang tawag doon. Nagpapasalamat ka sa kanila at in-invite ka, kaya ka nananalo, no? So, may tigwa 1% sila. At meron din pong bounties. Ano ang bounties? Balato. Doon sa 5 recruit mo o 3, may balato ka doon. Ganon din. 1% din. So, tigwa 1,000 din yun. Biruin mo yun. Kung nagbayan ng tagli-500 yun, kumita na kaagad. Bawi na, kumita pa. No? So, ganon po kasaya itong ating raffle dito sa mga OFW. Next. At ito naman po, kung sakaling 4 lang yung bounty mo, mafa-flash out po yon at pupunta sa welfare fund na tinatawag natin. So, along the way, sa 18 months na yan, kung halimbawa, merong humingi ng tulong sa atin sa about welfare, kailangan niya ang kung ano na lang, may namatay o kung anong mga welfare kailangan, meron po tayong welfare funds. May nakalaan doon. So, next. Kaya, ang mga venues po natin ay saan gaganapin? Ang ating mga raffle draws na yan every month. Next. Gaganapin po natin yan sa bawat region. So, meron po tayong 17 regions, 18 draws naman yan. So, bawat isang draw ay isang region. Pupuntahan po natin yan sa lahat ng regions. Paghintay lang kayo. Ina-arrange po namin ngayon ang schedule. So, next. Ayan, kaya meron naman tayong SOMPC sponsorship. Ang bawat isa po ay merong sponsorship. I-click lamang nyo yung link at papasok na kayo doon sa sponsorship na yan. For example, no? And then next. At meron na lang tayong natitirang ilang minuto. So, yan po ang mga sponsor natin. Next. Yan, si Honorable Christopher Lizardo, Engineer Ruben Uliete, Mr. Florencio Mongoso, Honorable Mayor Eddie Severo, Honorable Victor De Villa, ang Vice Mayor, ang Totoys Lugaw and Goto. Next. At yung ating Queens Lechon Manok, order free delivery along Olpa School. Doon po yan sa Zone 1, San Antonio, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur. So, next. At yan po ang ating weekly schedule for the week. Next. At ito naman, in behalf of the managers and staff ng Radyo Bicolandia, DZLW 711 kHz, Mr. Bong Echaluse, Station Manager, Mr. Erwin Maso, and Ralph David, ang mga technicians po natin. Bicolandia ngayon, Turismo at Kabuhayan, si Mr. Domingo Velez Jr., ang Publishing Manager, at ito pong Ikofe Teleradio, OFW at Frankahan. Engineer Frank Naval, Manager Host, ang inyong lingkod. Ms. Melise Munoz, ang admin. Faisal Naval, ang editor.
Mr. Dan Betito and Tito Perez ang ating mga field reporters at ang ating technician ay si Mr. Jana Montañez, Mr. Iman Agravante at Mr. Francis Moreno. In behalf of these stations at ang ating programang OFW Frankahan, magandang gabi Pilipinas, magandang hapon dyan po sa Middle East at magandang umaga naman dyan sa USA, UK, Europe at Canada. Hold you forever, ever and ever. Turismo at kabuhayan, Bicolandia ngayon, ang programang maghahatid ng balita sa turismo at kabuhayan sa buong Bicolandia at maging sa buong bansa. Turismo at kabuhayan, Bicolandia ngayon, mapapakinggan sa 92.7 Bicol FM mula Lunes hanggang Biyernes alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi kasama ang buong tropa. Arnold Suave Salcedo, Rick Luzano, Engineer Frank Boy Naval, ang OFW Coalition at John Bonito Velez, producer, advertiser, turismo at kabuhayan. Bicolandia ngayon sa 92.7 Bicol FM. Ang programang ito hatid sa inyo ni Sir Amore Tutoy and Ma'am Junalyn